Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-12 kabanata ng Mateo at magbabahagi ng salita si Pastor HK. Kahapon ay nabanggit po o binasa po natin ang ika-11 kabanata tungkol po sa pagpunta ni Jesus sa Galileo. Nang isinugo ni Jesus ang 12 mga disipulo, kanyang binilinan ng mga taong ito na magpagaling ng mga may sakit at magpalayas ng mga demonyo. Binigay ni Jesus ang mga kapangyarihang ito sa kanyang mga disipulo. At sa parehong paraan ay gagawin din ito ni Jesus sa sanlibutan. Maging ang mga kaaway o ang demonyo ay sumusunod sa otoridad ng Diyos. Ibig sabihin po ba nito na ang mga taong napagaling nila ay susunod din sa kapangyarihan ng Diyos? Makikita po natin dito na ang kaharian ng Diyos ay higit na nakikita, gayong ang mga taga Galileo ay hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos. Maging ang mga demonyo ay hindi makaiwas na sumunod sa Diyos. Kaya sa dulo po ng chapter 11, sinabi po ni Jesus doon, sinabi ni Jesus doon na ang kaharian ng Diyos ay makikita lamang ng mga payak at mapagpakumbabang tao. Kanya ring sinabihan ng mga tao na kung sino mang may pasanin na napakabigat ay maaaring dumulog sa kanya. Inimbitahan ni Jesus ang mga taong ito. Ang naranasan ni Jesus ay naranasan din nila. Para sa mga taong nag-aakala na sila ay magaling, hindi po nila nakikita ang kaharian ng Diyos. Ngunit kung tayo po ay handa na maisakatuparan o kaya ay mapangyari ang kaharian ng Diyos, magiging mas magaan po ang ating mga pasanin. Inimbitahan ni Jesus ang mga disipulo na
magpatuloy at ibigay sa kanya ang kanilang mga pasanin. Naroon man ang tila unos sa kanilang mga puso, naroon si Jesus na binagbibigay kapayapaan sa kanilang mga puso. Ngunit paano po maidadala ang henerasyon na hindi naniniwala sa Diyos sa kaharian niya? Ngayon, papasok po tayo sa pag-aaral ng ika-12 kabanata. Sa bawat kaganapan, makikita po natin na ipinapakita ng mga Pariseyo ang kapangyarihan ng kadiliman. Laging mayroong laban sa espiritual na aspeto tuwing sila ay kumakaharap kay Jesus. Sila ay may batuktot na pag-iisip tungkol kay Jesus at ang problema ay palala ng palala. Kahit na sila ay nakakakita na ng mga milagro, ng mga himala, nakita nila ang pagpapalayas ni Jesus ng mga demonyo, binabaluktot nila ito at hindi nila tinatanggap ang pagiging Diyos ni Jesucristo. Ngunit makikita po natin na si Jesus ay hindi kumanti o kaya hindi nanlaban sa kanilang mga paratang. Si Jesus ay nagpatuloy lalo na sa pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Tayo po ay mula sa lipi ni Adan at Eva at sila ay kumain ng prutas na mula sa puno na may kaalaman ng mabuti at masama. Kung kaya naman tuwing tayo ay nag-iisip, tuwing tayo ay nangangatwiran, lagi pong ayon sa puno na ito. Ngunit ngayon na napag-aaralan po natin ang tungkol sa puno ng buhay, makikita po natin na ang mga prinsipyo nito ay mababasa natin sa buong Biblia. Si Jesus ay laging kumakaharap sa mga Pariseyo at Saduseyo. Ang mga taong ito ay maraming nalalaman tungkol sa kautusan, lalo na noong panahon ni Moses, at sila ay respetado ng mga tao. Ngunit sila ay laging nagpapakita ng prutas o kaya'y bunga ng puno ng mabuti at masama. Laging taliwas sa kung anong sinasabi ni Kristo na ayon naman sa puno ng buhay. Ngayon, sa kabanata po na ating babasahin ay makikita po natin ang 3 kaganapan na kung saan ang puno ng buhay ay higit na nagniningning. Naway dumating ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay darating. Kahapon ay napag-usapan po natin na ang kaharian ng Diyos ay darating ng mabilis at darating na mayroong malakas na impluwensya. Iyon ay dahil hindi ikaw o ako ang mayroong kapangyarihan na buksan ito. Ang pagdating ng kaharian ng Diyos at ang
Ang pagdating ng kaharian ng Diyos ay ayon sa kapangyarihan din ng Diyos. Madalas, kung tayo po ay umaayon sa bunga ng mabuti at masama, lagi pong naroon ang pag-uusig ng iba at pagtatanong sa iba. Kung ikaw ay disipulo ni Jesus na sumusunod sa Kanya, makikita mo ang pagniningning ng kabutihan at kapangyarihan, maging ng kadakilaan ng Diyos. Na maging ang mga demonyo ay sumusunod kay Jesucristo, sumusunod sa kapangyarihan ni Jesucristo. Madalas ay mayroon pong tayong pakiramdam na para bang tayong inaatake. Ayaw nating makita ng iba. Ayaw nating makita ng iba ang atin pong kahinaan. Pagkatapos ay sasabihin natin sa Diyos na pwede bang gawin niya ng mahinahon ang kanyang kapangyarihan. Kaya po nating matulungan ng iba ng mapayapa. Si Jesus, tuwing siya ay humaharap sa kapangyarihan ng kasamaan, ay hindi siya sumusuko. Ang natataging kailangan niyang harapin ay ang pagtanggi ng mga tao. Maging tayo po sa panahon natin ngayon, hindi po natin alam o kaya hindi natin napapansin na tayo ay bulag na din. Bulag na makita ang kadakilaan ng Diyos. May mga pagkakataon na sinusubukan nating lumayo mula sa Kanya. Ngayong umaga, bibigyan po natin ng kabanatang ito ng pamagat na lalong ipinapakita ng masamang henerasyon ang ningning ng kaharian ng Diyos. Unang bahagi ay tungkol po sa mga katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga.
Nakita ng mga Pariseo na si Jesus at ang kanyang mga disipulo ay kumuha ng mga butil ng trigo at saka kumain niyon gayong araw ng pamamahinga. Pagkatapos sa verse 2, biglang sabi ng mga Pariseo, "Tignan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit iyang pinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga." Makikita po natin dito ang kanilang pagiging ayon sa bunga ng puno ng mabuti at masama. Sa verse 3, sabi po doon, sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama?" Tapos sa verse 5, "Hindi ba ninyo nababasa sa kautusan na tuwing araw ng pamamahinga ang mga pari ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw na iyon?" Dito pinapakita ni Jesus na hindi mismo maunawaan ng mga Pariseo ang kanilang mga nalalaman tungkol sa kautusan. Ngunit kung matatandaan po natin, si Jesus ang siyang pagsasakatuparan ng kautusan, ngunit hindi ito makita ng mga tao. Dahil ang tao, maging mga Pariseo at Saduseo ay laging nakasalalay sa kautusan at hindi nila makita si Jesus. Ito ay dahil sanay na sila sa pagsunod sa mga kautusan at sa pamumuhay ayon sa mabuti at masama nang hindi nakikita ang mismong Diyos na nagbigay nito. Dito ay sinasabi ni Jesucristo ang ibig sabihin o kaya nais na pangatawanan ng kautusan. Sabi sa verse 7, "Kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi ang inyong handog, hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala. Ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng pamamahinga." Tuwing araw ng pamamahinga, ito ay hindi para sa ating mga sarili, kundi para maglingkod sa Diyos at paglilingkod sa tao. Atin pong dadalhin ang mga tao sa Diyos upang sila ay makipag-ugnayan din sa Kanya.
May mga pagkakataon na tayo po ay napapaisip kung atin nga po bang sinusuportahan o kaya tayo ay nagnanais na magkaroon ng habag at ipakita din ito sa iba. Dapat po nating maunawaan na araw ng pamamahinga ay para paglingkuran ang Diyos at para rin paglingkuran ang mga nangangailangan. Dapat po na unang prioridad sa atin pong buhay ay ang paglingkuran ng Diyos at purihin ng Diyos. At bilang puno ng buhay ay dapat din po nating siyasatin ang ating mga puso kung tayo po ba ay may sapat na kabutihan at habag sa iba. Ang apat na ebanghelyo ay hindi po naisulat na parang diary o kaya ay bilang diary. Dahil sa mga panahong naganap, ang mga naisulat dito ay hindi pa nila maunawaan ang lahat ng sinasabi ni Jesus. Tuluyan lamang nilang naunawaan ang lahat ng ito nang muling magbalik si Jesus. Naunawaan ang lahat ng ito matapos ang kanyang muling pagbabalik. May pagkakataon na hindi maunawaan ng mga disipulo ni Jesus kung bakit niya kinikwento ang tungkol kay Jonah. Ngunit, naisulat pa rin ang tungkol dito at ang mga pahayag na may kinalaman doon matapos ang muling pagbabalik ni Jesus. Sa tulong ng banal na espiritu na naunawaan ng mga disipulo ang ibig sabihin ni Jesus. Nang matanggap nilang banal na espiritu, maging si Pedro na dating mangingisda lamang ay naunawaan niya kung anuman ang mga pahayag at ebanghelyo ni Jesus. Naroon na nakatanggap siya ng kapangyarihan maging ng pagbabasbas ng mga tao ayon sa kapangyarihan. Nang si Jesus ay namatay, hindi maunawaan ng mga disipulo kung bakit siya
kailangang mamatay. Ngunit pagkatapos niyang mabuhay maguli, ay kanyang ipaniliwanag kung paanong naisakatuparan ang mga nabanggit sa lumang tipan, kung kaya naman higit na naunawaan ng mga disipulo ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ngunit kung tutuusin, ng lahat ng mga nakasulat sa Ebanghelyo ay hindi pa ang kabuuan ng kadakilaan ni Jesus. Kung hindi naitala ng mga disipulo ang mga kaganapan na ito tungkol kay Jesus, ay wala po tayo mababasa ngayon. Pagkatapos ng ilang mga pagtuturo ay natuto ang mga tao na itala ang lahat ng mga sinasabi ni Jesus. Bakit po natin ito binabanggit ngayon? Dahil nang ang mga Pariseyo ay sinusubok nila si Jesus, iyon ay araw ng pamamahinga. At sinusubukan ni Jesus na ipaliwanag sa mga tao na siya ang tunay na templo ng Diyos. Ang anak ng Diyos Ama, ang Diyos ng araw ng pamamahinga. Bakit si Jesus ay mas dakila kaysa sa templo ng mga Hudyo? Dahil siya ang nagbibigay katuparan sa kautusan ng Diyos. Sa verse 9 to 21, ito ay naganap matapos na malampasan ni Jesus ang triguhan. Pagkatapos sila ay nagtungo sa sinagoga. Mayroong isang lalaki roon na paralisado ang isang kamay. Ang sinagoga ay ang lugar kung saan ang mga Pariseo nagtitipon-tipon, kanilang ipinapaliwanag ang mga kautusan. Ngunit si Jesus ay hindi umatras nang makita niya ang sinagoga. Iyon din ay nangyari sa araw ng pamamahinga.
Pagkatapos ay may nagtanong kay Jesus na ayon ba sa kautusan na magpagaling ng may sakit kung araw ng pamamahinga. Sinusubukan ng tao na siya ay akusahan. Pagkatapos ay sumagot si Jesus na siya ang Diyos ng pamamahinga. Nang sila ay nasa triguhan, hinayaan lamang ni Jesus na kumain ng mga trigo ang kanyang mga disipulo at ngayon naman sa harap ng mga sinagoga ay nagpagaling siya ng lalaking paralisado ang kamay. Makikita po natin dito ang kapangyarihan at kadakilaan ni Jesus. Sabi sa verse 11, kung kayo ay may tupang humahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo ito iahahon? Dito ay sumagot si Jesus na higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa, kaya't naayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Ang taong ito o ang lalaking may paralisadong kamay ay ilang beses na tinanggihan ng ibang mga tao, ngunit makikita natin ang pagpapagaling ni Jesus sa kanya. Ito ay pagpapakita lamang na siya ang tunay na puno ng buhay na nagbibigay buhay sa tao. Na kahit pa may mahulog na tupa sa balon tuwing araw ng pamamahinga, piliin dapat natin na isalba ang tupang iyon. Sa verse 13, sinabi ni Jesus sa lalaki, "Iunat mong iyong kamay." At inuunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at siya'y gumaling. Kung ikaw ang lalaking pinapagaling ni Jesus, iuunat mo rin ba ang iyong kamay? Sa harap ng mga sinagogang ito at ng mga tao na nagdududa at nag-aakusa kay Jesus. Kung tutuusin, ang pag-unat ng kamay na ito ay desisyon na mismo ng tao. Kung kanyang gagawin ito ng may pananampalataya. At sa pagkakataon ngang iyon ay iniunat ng lalaki ang kanyang kamay bilang pananampalataya at pagpapakita na nais niyang makatanggap ng kagalingan. Sa verse 14, umalis naman ang mga Pariseyong naroon at nag-uusap-usap kung paano nila maipapapatay si Jesus. Makikita po natin dito na pasama ng pasama ang kapangyarihan ng kadiliman.
Nang malaman ito ni Jesus, umalis siya sa lugar na iyon. Maraming taong sumunod sa kanya at pinagaling niyang lahat ng may sakit. Verse 15. Hindi lamang pinagaling ni Jesus ang isang tao, bagkus ay pinagaling ang maraming mga tao. Sa atin pong pagpapatuloy, makikita natin ang pagsasakatuparan ng sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Isaiah. Narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking minamahal at lubos na kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanyang aking espiritu at siyang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Sa verse 20, hindi niya puputulin ang tambong marupok, hindi rin niya papatayin ang ilawang umaandap hanggang katarungay hindi nagtatagumpay ng ganap. Verse 21, at ang pag-asa ng mga entil sa kanya ay ilalagak. Ito po, ang puno ng buhay ang magkaroon ng habag sa iba. Ang mga hentil ay naging Kristiyano, ngunit ang katanungan ay kung kailangan ba nilang sundin ang mga kautusan noong panahon ni Moses. Iyon po ay kontrobersyal na issue noong araw. Kung kailangan nilang sundin ang lahat ng mga kautusan, sila man din ay magiging katulad ng mga relihiyosong Hudyo. Ngunit sinasabi po dito na sila ay maaaring pagalingin ng Jesus sa kabila ng hindi pagsunod sa mga kautusan. Sunod ay sa verse 22 to 37. Tayo po ba ay may pakialam sa iba sa tuwing sila ay may pangangailangan? Dito ay mayroong lalaki na pinagaling si Jesus. Siya ay bulag at pipi at sinasapian ng demonyo. Ang lahat ng mga karamdaman na ito ay dahil sa problema niya sa espiritu. Siya ay bulag at pipi.
Ang taong pipi, hindi ibig sabihin nun na siya ay walang pakiramdam, sadyang hindi lang sila makapagsalita. Kung tutusin, marami po sa atin ay tila mga pipi dahil hindi natin sinasabi ang ating pakiramdam. Hindi natin sinasabi ang mga bagay na nagpapalungkot sa atin. Maging ang mga bagay na sa tingin natin ay hindi tama ay hindi natin sinasabi. At para sa mga Pariseo at Saduceo, sila ay mga bulag. Sila din ay mga pipi. At nang dinala kay Jesus ang taong ito, siya ay agad na pinagaling ni Jesus. Namangha ang lahat at sinabi nila, ito na kaya ang anak ni David. Ngunit bago pa iyon ay sinabi na ni Jesus na siya ang Diyos ng pamamahinga. Kanya nang sinasabi ang kanyang pagkakakilanlan bilang Mesaya. At dahil sa mga sinasabi ng mga tao, sila ay nakapagsabi na kung ito na nga ba ang anak ni David. Sorry. Nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila na kapag papalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Na makikita po natin dito ang baluktot muli na pag-iisip ng mga Pariseo. Sa China ay mayroon po silang kaugalian na laging naghahanap ng mas malakas na Diyos, na sa tuwing hindi na isasakatuparan ang kanilang mga dalangin sa mga idolo o kaya sa mga Diyos-Diyosan na kanilang pinupuri, ay lilipat sila sa isa pang mas malakas na Diyos-Diyosan. Ngunit kung tutuusin, si Jesus ang pinakadakilang Diyos. Hindi natin kailangang magbayad sa Kanya, hindi natin kailangang magpakahirap para makatanggap ng kagalingan o kaya makaranas ng kasaganaan sa ating pananampalataya sa Kanya. Alam ni Jesus ang iniisip nila at siya sumagot, ang bawat karang nahahati at naglalaban-laban ay babagsak at alinmang bayan o sambayang naglalaban-laban ay mawawasak. Mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang anumang paglapastangan sa Espiritu. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating.
So verse 33. Sinasabi ninyo mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga. Lahi ng mga ulupong, paano kayong makakapagsabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Sino ang kausap ni dito? Kanyang kausap ang mga Pariseyo at Saduseyo. Kanyang kinakausap ang mga Pariseyo. Tinawag sila ni Jesus na mga ulupong. At sinabi na kung anumang nag-umapaw sa kanilang puso ay siyang sinasabi ng kanilang mga bibig. Verse 36, tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng taong bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Wawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita. Maring iniisip po natin na ang ating mga sinasabi ay tanging mga salita lamang at hindi dapat tayo maging maingat. Ngunit sinasabi ng Diyos dito na dapat tayong maging maingat dahil tayo ay mahuhusgahan ayon dito. Dahil sa oras ay hindi ko na po maipaliwanag pa ng mas malalim ang ika-4 at ika-5 bahagi ng talatang ito. Ngunit mababasa po natin sa mga susunod na talata na naroon pa rin ang pagtatanong ng mga Pariseyo tungkol sa pagka-Diyos ni Hesukristo. Sinabihan ni Jesus sa mga Pariseyo na maaaring pag-aakala nila na alam na nila ang kautusan. Ngunit, kung hindi nila kilala si Jesus, ay hindi sila magkakaroon ng karunungan na maunawaan ang lahat ng kanyang mga kautusan. At sa pinal na talata ng kabanatang ito, may mga taong nagsabi tungkol sa ina at mga kapatid ni Jesus. Ngunit sumagot si Jesus, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad, sinabi, sila ang aking ana at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid.
Kung tayo po ay handang sumunod sa Diyos, handa rin po ba tayong sundin ang lahat ng kanyang kalooban? O naroon pa rin ang pagpili na gawin kung ano man ang nais natin? Naway siya sa atin po natin ang ating mga puso at pagpalain ni Jesus ang kanyang mga salita. Tayo ay magpuri sa Diyos, tayo ay magbigay pasasalamat sa Kanya. God's righteousness revealed. Son of man, Son of God, revealed to us. Jesus, redemption sacrifice, now glorified, now justified, has been done comes, and His kingdom will never end, and His glory shall abound, for the majesty and power
Panginoong Yesus, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ang iyong kaharian ay narito na sa sanlibutan at iyong ipinapakita ang puno ng buhay sa amin. Ikaw ang ilaw na siyang nagdiliwanag sa aming mga buhay. Tuwing nakikita ka namin, ikaw ang pinakadakila sa lahat. Panginoon, alam po namin na ang nais mo ay habag at biyaya, hindi lamang mga handog. Salamat o Diyos sa iyong pagpapakita ng puno ng buhay sa amin. Madalas kami ay nagmamalinis, nagmamataas dahil alam po namin ang iyong mga salita. Kami ay nabubuhay lamang ayon sa legalismo. Mga kapatid, atin pong siyasatin ang ating mga puso. Tayo po ba ay may mga batas? O kaya ay mga kautusan na lagi po nating ikinukulong ang ating sarili o kaya ang iba sa mga bagay na ito. Kinukulong ang ating sarili at maging ang ibang tao sa legalismo. At hindi natin nakikita ang kadakilaan ng Diyos na puno ng habag at biyaya. Panginoon, magliwanag ka sa puso ng bawat isa. Tayo bilang mga magulang, maaaring naroon ang laging pagkakaroon ng mataas na panuntunan sa mga anak. Naroon ang pagkukumpara ng mga anak at laging pagtatanong kung bakit hindi sila nag-aaral ng mabuti. Pagkatapos ay lumalabas ang galit. Pagkatapos ay hinahayaan ng ating mga anak na mabuhay sa takot. Panginoon, tulungan mo kami. O kaya naman bilang cell leader, lagi natin sinasabi sa ating mga cell member na gawin mo ang bagay na ito, pakawalan ang pag-iisip na ganito, ganyan. Ngunit kung tutuusin, o kaya ay laging sinasabi na magbasa lagi ng Biblia, daming mga sinasabing dapat gawin, dapat na sundin, hindi dapat gawin, hindi dapat sundin. Ngunit ito ay nagpapakita lamang ng pagpapahirap sa iba. Panginoon, patawarin mo kami, patawarin mo kung ang aming puso ay napakatigas.
Hindi namin nakikita ang aming puso, hindi namin nakikita ang puso ng iba, hindi namin nakikita ang pangangailangan ng iba. Panginoon, patawarin mo kami. Mga kapatid, ipanalangin po natin na na magliwanag ang Diyos sa atin pong mga buhay kung paano po natin pinahihirapan ang ating mga asawa o kaya mga cell member o kaya mga anak. Dahil sa ating labis na pagtingin lamang sa legalismo. Panginoon, patawarin mo ko sa tuwing tinuturuan ko ang aking mga anak, naroon lagi ang pagkukumpara. Ginagamit ang kanilang marka sa eskwelahan upang tignan ang kanilang halaga. Ginagamit ko maging ang kautusan upang tansyahin ng iba. Panginoon, wala akong sapat na habag at biyaya sa iba. Panginoon, maraming salamat dahil ngayon ay nagliliwanag ka sa aking buhay. Patawarin mo ako, O Diyos, sa lahat ng mga kahinaan na mayroon ako, lalo na sa pagtuturo sa aking mga anak. Ako ay tulad ng mga eskriba at ng mga pariseyo. Panginoon, patawarin mo ako. Patawarin mo ang aking mga kasalanan, O Diyos. Wala akong sapat na habag at biyaya sa iba. Sa tuwing nakakakita ako ng ibang tao ay lagi ko lamang sinasabi kung ano ang dapat nilang gawin. Laging pagtatanong kung bakit hindi nila magawa ng tama. Ang mga bagay-bagay hindi nila masunod ang Diyos. Bakit sila laging nagrereklamo at hindi nakikinig? Lagi kong pinapahirapan ng iba. Panginoon, banal na Espiritu, na may pumasok ka sa aming buhay, magliwanag sa aming mga buhay. Maaaring sa ating pong mga pamilya ay hindi po natin maranasan ang habag ng Diyos. Ngunit banal na Espiritu, naway punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tanggalin mo, O Diyos, ang legalismo sa amin. Tanggalin mo ang takot. Panginoon, naway ang iyong banal na Espiritu ang magpalaya sa amin. Panginoon, naway ang iyong abag at biyaya ang dumaloy sa aming mga buhay. Mga kapatid, tayo po ay tumayo. Buksan ang ating mga bibig. Tayo ay umiyak sa Diyos, umiyak sa banal na Espiritu.
Ilagay po natin ang ating mga kamay sa ating mga puso. Tayo po ay dumaing sa Kanya. Sa tuwing tinitignan po natin ang ating mga cell member, naway mapuno ang ating puso ng habag at biyaya. Kahit ngayon, O Diyos, alam namin na kami ay iyong pagagalingin. Nakikita ko na marami po sa atin ay nakakaranas ng opresyon tulad ng mga pipi. May mga nararamdaman, ngunit tahimik lamang po tayo dahil sa iyong paglaki ay naroon ng presyon. Sa iyong buhay, kailangan mo ng kagalingan. Ramdam ko na marami po sa atin ay mayroong insomnia, naroon ang opresyon, ngunit ang kaharian ng Diyos ay kasama po natin, ang kagalingan ng Diyos ay kasama po natin. Atin pong itaas ang ating mga kamay at nang tayo ay magkaroon ng kagalingan. Kung mayroon po kayong nakikita sa inyong mga katabi na nagtataas ng kanilang mga kamay, ipanalangin niyo po sila at nang matanggap nila ang pag-ibig ni Jesus. Panginoon, pagagalingin mo ang mga taong ito. Physical man na kagalingan, spiritual na kagalingan, o kaya emosyonal na kagalingan, Panginoon, alam namin na iyon ay ibibigay mo sa amin. Tanggalin mo ang opresyon. Tanggalin mo, Panginoon, ang kalungkutan. Tanggalin mo ang pagdadalamhati. Alam namin, O Diyos, na Ikaw lamang ang aming kagalingan, Ikaw lamang ang aming pag-asa. Panginoon, ang nais namin ay ang makinig sa iyong mga salita. Nais naming matanggap ang iyong pag-ibig, ang iyong pagpapagaling. Panginoon, hipuin mo ang bawat isa sa amin. Ang mga bagay na hindi nila masabi, hayaan mo, O Diyos, ng iyong kagalingan ang tumulong sa kanila. Sinasabi ng Diyos na atin pong iunat ang ating mga kamay tulad ng pag-unat ng paralisado sa kanyang mga kamay upang makatanggap ng kagalingan. Panginoon, aming inuunat ang aming kamay sa iyo.
Ayon sa pananampalataya, alam namin, O Diyos, na Ikaw ang Diyos na nagbibigay kagalingan. Mga kapatid, itaas lamang po natin ang ating mga kamay, ang Diyos, si Jesus, ang Diyos na nagpapagaling. Siyang nagpapagaling sa ating mga kaluluwa, sa ating isip, sa ating puso, sa ating katawan. Naway makita ang kapangyarihan ng Diyos sa atin po mga buhay. Tayo ay tinawag niya bilang kanyang mga lingkod at mga sisidlan. Naway gamitin tayo ng Diyos upang matanggap ng ibang tao ang kabutihan ng Panginoon, ng pag-ibig ng Diyos. Lahat ng mga taong papasok sa iglesia, ang lahat ng mga taong makakatanggap ng salita ng Diyos ay mabibigyang kagalingan. Tayo po ay manalangin. Ang ilaw ng Diyos ay darating at ang kadiliman ay lalayo mula sa atin. Banal na Espiritu, punuin mo kami ang iyong kaharian ay narito, ang iyong banal na Espiritu ang siyang magpapagaling sa amin. Amin pong matatanggap ang iyong kapangyarihan. Panginoon, tulungan mo kami. Ikaw ay kasama namin, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ang iyong kaharian ay kasama po namin. Panginoon, naway ang iyong Panginoon, ikaw ang Mesaya, siya ang ating tagapagligtas, ang banal na Espiritu ang siyang pumuno sa ating lahat. Ikaw, O Diyos, ang nagpalaya sa amin. Kami po ay makakatanggap ng kalayaan mula sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, upang kami ay makalisan sa lahat ng mga kasalanan, lahat ng opresyon ng kaaway. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, aking pinagpapalang bawat isa. Naway gamitin po tayo ng Diyos na maging mabuting sisidlan ng Panginoong Yesus. Sa ngalan ni Yesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.